Mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Kape. Magkape muna tayo habang nandito sa shop at nagpapahinga na kami ni Chip. Pero ito po yung vlog namin sa inyo, mga kapatid. Sasagutin po namin yung mga kaunting katanungan man lamang. Para po, kasi hindi natin nasasagot eh. Ang hirap kasi magsagot sa cellphone eh. No? So, impromptu po kami ngayon. Unscripted po ito. Tatanungin ko si Chip, tignan nyo po kung talagang kaya niyang sagutin ng derechahan. Diba? Para tayo nasa TV ngayon. Diba? Pero teka muna, bago niya sagutin yung mga tanong natin ngayon, mga kapatid, panoorin nyo muna to. Yung aming supervisor, nahuli dyan sa Commonwealth. Ito, panoorin nyo. June, ano nangyari kanina? Paano ka nahuli? Saan bang lugar yun? Sa may ano po, sa Commonwealth, sa may Riverside po. Riverside, Opo, Riverside kasi kabila ano po yun eh, batasan na po. Batasan. Ngayon, nandun ka sa motorcycle lane. Ba't nawala ka sa lane? Kasi po, liliko po sana ako papuntang batasan na. Mag-U-turn po ako. Oo. Eh, tinuturo ng Waze, doon na yung U-turn. Doon na yung area ng U-turn. Oo. Eh, lumabas na po ako sa motor lane. Oo, kasi mag-U-turn ka Opo, na. mag-U-turn na ako. Eh, ba't di ka nag-U-turn? Eh, wala daw, sarado na po yung U-turn din. Walang U-turn slot. Wala na po dun eh. Pero doon sa Waze, may U-turn. Meron na. Kaya ka nahuli. Eh, ba't nandun sila? Paano ka naman nahuli ka agad doon? Kung ano? Eh, doon po sila sa gitna eh. Nang ano po talaga sila ng hulihin. Marami silang nahuli. Oo, marami. Hindi ba, ano sabi sa'yo? Hindi ka man lang humingi ng pasensya na kay sir kasi hindi ko alam na, Opo, humingi ako. Baka sabi ko, sir, baka pwedeng pasensya, pasensya na lang po sa kasi Oo. mali yung nagkamali kami ng Kasi nga dahil sa waste, di mo Opo. Ano sabi sa'yo? sabi. Ay, hindi. Sabi kanina, Hindi, walang pasensya. wala na pasensya kasi marami daw siyang tinitikitan. Marami siya inuhuli. Oo. Suplado. Suplado. So, tinikitan ka, hindi mo ba sinabing na tayo, pro MMDA tayo? Wala ka bang sinabing ganun? Sinabi ko nga po na Napanood mo? Opo, pinopromote yung ni boss yung Academy. academy, yung Oh, MMDA. Oo. Opo. Ano sabi sa'yo? Ay, wala na si kasi binanggit ko po si Sir Bong. Kernel Bong Nebriha. Opo. O ano sabi? Sabi niya, ay wala na niya si Nebria. Sinuspindi na niya yun kasi alam mo niya yung nung natikitan ni yung nangyari kay Bong Revilla. Sige, huwag mo sabihin yun. Sige, okay lang. Ang sabi niya, suspendido na si Kernel Bong Nebriha. Oo. Hindi niya alam, nasa academy, nagtuturo nga. Eh wala ko sinasabi. Tapos tinikitan ka na. Oo. Magkano ticket? 500 to. Magkano sweldo mo? 500 lang. Hindi naman, malaki naman yun. Ade, ubus na sweldo mo isang araw. Wala na ho. Hindi, ano mo na Pambayad lang. lang ako ng Hindi, reimburse mo na lang. Ako na lang magbabayad nun. Sige. Sige. Sa susunod, wag ka nang lalabas sa lane. Pero tanong ko lang, ba't maraming nahuhuli doon? Ibig sabihin, maraming akala nila may U-turn, pero wala pala. Siguro sir, mga parehas ko rin yun ng mga baguhan dun sa na. Puro motorsiklo din. Apo. O yeah, pare, anong masasabi mo? Si Junjun, nahuli. Magkano ba pasweldo mo kay Junjun? Ha? Oh. Minimum lang yun. Hindi, lampas naman. Supervisor natin Lampas yan. yun, oo. Oh, Lampas pero yun. laglag yung 500 niya ron. Oo, talo siya ng 500 doon. Hindi nakuha sa pakiusapan. Buti sana, yung sinasabi mo kanina, nung napagkwentuhan natin yan, ano ba yung talagang pagka nag-violate ka, sige, walang pakiusapan kasi nag-violate ka. Ano ba yun? Halimbawa, yung wala ka suot na helmet. Oo. Conforme siya nanguhuli. Hindi, alam mo kasi, yung hindi ka nagsuot ng helmet, bumiyahe ka, alam mo bawal talaga yun. Alam mo, bawal yun. Oo. Huli ka talaga. Kung ano maging desisyon sa'yo Oo. nung muhuli sa'yo, pasensya ka. Pasensya ka, wala kang di ba? Yung nakatsinelas ka, pinagbawal na nila yan sa mga nakamotorsiklo. Oo. Alam mong bawal yun, Nakatsinelas ka pa rin. Hinuli ka. Pasensya ka. pasensya ka. Oo. Violation di ba? Kung medyo mabait at kakilala mo pa na pagbigyan ka, swerte mo. Pero kung Swerte mo. tutuluyan ka, wala kang magagawa. Paano yung nangyari kay June? Kasi nagwe-waste siya.
Ngayon, nandun siya sa Commonwealth, ang sabi nung Waze, yun na yung U-turn, malapit na kasi pupunta daw siya ng Batasan. Yung pala, sarado yung U-turn slot. Wala na siya ngayon sa motorcycle lane kasi tatabi siya eh. Hindi naman pwedeng swerving. Sabi nga nila, yung swerving daw, violation daw yun eh. Kaya lang nga naman, ito na yung U-turn slot, saka kagaganon. Bawal nga yun, di Mas ba? bawal yun. So ngayon, malayo pa, aalis na siya sa motorcycle lane. May naghihintay na pala doon, hinuli siya. Merong mga waiting. Oo, ang masaklap doon mga kapatid, ito lang nakaraang vlog ko, ang sinabi ni Colonel Nebriha, itong mga new breed, no, itong bagwis, yung batch bagwis na to, itong mga new breed na to, sinasanay na nila doon sa academy na magpakababa, yung hindi suplado, yung mababait na ba talaga? Bakit ngayon ito? Sabi daw nung sabi, wag mo akong marami kong hinuhuli. Bakit maraming hinuhuli? Bakit maraming hinuhuli? Parang suplado padating, Oo. Maraming hinuhuli. Siyempre, makabagong sara yung road. Alam niya lang maraming Magkakamali, nakaabang sila ron. Di ba? Tsaka yun naman hindi naman talaga sinadyang violation yun kasi mag-U-turn slot siya. Hindi niya alam na sarado yung karsada. Yun yung violation niya. Na wala siya doon sa motorcycle lane. Pero tinikitan siya at bayaran na lang daw. Magkano daw ang bayad? 500. 500. Ang sweldo nung tao, 700. 700 lang. Di ba? 200 na lang natira sa kanya. Sabi ko, sige, sagot ko na yun. Yun lang, Colonel Bong Nebriha, kahit na ano pong gawin nyo na sabihin natin na ang mga tinetrain yung mga bago, maging mabait, maging magpapakumbaba, sabi niyo magpakumbaba. Ito namang mga to na nilapitan, wala man lang konsiderasyon, wag mo akong kausapin, marami pa akong tinitikitan, sabing ganun. At ang isang nakakalungkot doon, sinabing kayo daw po ay suspendido na. Okay, kalimutan na natin yan. Kaya po ang kawawa yung Bahala na sila doon. Di ba, ang kawawa yung mga leader kasi yung mga nasa baba, baliwala naman pala sa kanila yung mga leader nila. Biro mo, suspendido daw, nasa academy. Hindi naman suspendido, no? Hindi. Paano kayong mga motorsiklo? Sige nga, ito, isa pa, mga chip. Mga kapatid, mga chip, sabi ko. Ito kasi rider to. Ano nga yung grupo nyo? RG. RG. Ito, rider, RG, at 72 years old, meron siyang bagong Aerox. Bagong-bago. Ayan, yung mayaman na si Chip, may nakabagong Aerox yan. Ngayon, Chip, kapag ba ikaw ay nasa EDSA, halimbawa, nasa highway ka, kaya mo bang i-maintain na yung lane mo talaga diretso, hindi ka alis sa lane na yon, bumabiyahe ka? Kaya mo ba i-maintain yun? Siyempre, medyo dudulas-dulas din paminsan. Kung natabi ka rin, ka rin. Meron ka rin iniiwasan. Pero sa isang rider at wala namang iiwasan, kaya namang i-maintain. Kayang i-maintain yun. Ngayon, yung nangyari dito kay June, kasi napakahirap po talaga mag-motor mag-ride ng motorsiklo, kaya ayoko yung nangyayari kay June, kailangan niya talagang tumabi. Di ba? Kaya lang, siyempre, sa motorsiklo, hindi ka tulad sa apat ang gulong, kung nagkamali ka, diretso ka lang, wala nang problema. Ito kasi, talagang kailangan nilang tumabi. Yung mga apat ang gulong, kahit manabi siya, kahit pumunta siya sa kabila, di mo naman hulihin Di ba? Wala namang violation. Itong motor kasi, meron silang designated lane. Pag lumabas ka doon, huli. Yun Hindi, nga lang. kunwari, lumabas siya. Mali. Gusto niyang bumalik. Hindi pwedeng biglain. Hindi pwedeng biglain. Kasi baka meron siyang masabitan. Talo siya. Kaso pinara. Kailan dahan-dahan siyang babalik. Kung hindi siya kagad nakabalik, nahuli. Yun na nga Kaya nga mga kapatid, ito sasagutin namin yung ibang mga katanungan. Ito, may sumingit dito tungkol doon sa nangyari kay June. Actually, ito yung, nung ibinlog ko po si Colonel Nebriha, ito yung mga comments doon. Ito sabi, training na manghuli. Sana ang training nila ay ang mag-assist sa mga drivers at mga pedestrians at mga pasahero. Hindi yung huli ng huli. Oo nga, tama yun. Pwede, dapat, but ang training puro pang muhuli, no? Hindi naman siguro kasi kung wala ka naman talagang violation, dapat hindi ka huhulihin. Bagay, kailangan. Kasi andyan sila para manghuli talaga. Para manghuli. Ang nakakaano lang doon, Chip, yung huhulihin mo, tapos itong kumikita lang ng minimum, titikitan mo kagad. Wala bang konsiderasyon?
Pwede namang pagbigyan, ano? Pwede naman Sila lang. pagbigyan kasi simpleng lane violation, Oo. tinikitan. Di ba? So, yun yung sabi ng isang kapatid natin. Ngayon, meron pang isa dito, safety in the middle of the road. These are highway hold-upper. Oh. Karaniwan na yan. Bakit ba? Kasi saan ba yung motorcycle lane? Nasa gitna ba o nasa mga dalawang gilid? Hindi, merong portion na nasa gitna sila, meron Oo. namang portion na nasa gilid. Oo. Conforme sa highway, siya pinilagay ng ano. Kung saan inilagay. Basta yung blue. Oo. Yung blue na lane, yun yung pang motor. Doon talaga sila. Kaya kawawa rin talaga yung mga nagmumotorsiklo eh. Oo, Oo. hindi naman iginagalang ng mga four wheels yun eh. Ayun nga, baliwala rin eh. No? Bali wala sa four wheels Oo. yun eh. Kaya dito, mga kapatid, ang isang pumasok lang sa isipan ko to, na pumasok lang, si Colonel Nebrija, kahit anong gawin niyang galing at pagtuturo, kung yung itong mga nandoon sa baba, tulad nga, no, sabi, suspendido ka na raw, Colonel, dapat ito maturuan ng leksyon tong nagsabi na to, i-message ko na lang sa'yo kung ano pangalan, no? Kasi hindi ka naman talaga suspendido. Ngayon, yung mismong tao, nandito po yung mekaniko ko, kung gusto nyong kausapin, hindi nyo kausapin, talagang hinuli po siya. At nga, sige, yung 500, bayad na lang. Oo, Ha? bayaran mo Bayad na lang. Hindi mo rin minsan sa dami ng hinuhuli, sa pagod, nagiging suplado na sila eh. Pero, Chip, pagod din naman yung motorista eh. Bagay, pare-pareho naman pagod eh. Di ba? Ako, hulihin mo yung mga naka BMW na modelo, mga naka Lamborghini, hulihin mo yan. Yung mga high-end na sasakyan, may sariling driver. Hulihin mo, tikitan mo. Oo. Pero ito naka-motorsiklo magkano lang kita niyan hinuli mo, nag-lane violation lang Oo. Di ba? Konsiderasyon lang, pero bahala kayo, trabaho niyo yan Di ba? Trabaho niyo po yan, Sa nasa inyo inyo po yan. Ganyan kayo tinraining Di ba? Okay. Iwanan natin yon. No, Ito, unang tanong. Yung tanong, ano Oo. yung tanong ng isa? Kasi yung doon sa vlog natin na ano daw, yung bumibili ng second hand. Oo. 'Di ba? Paano daw ang gagawin si Armando Junior Del Valle po ito? 4291, ayan. Sir, yung sasabihin ng seller na as is where is. Mas lalo pala delikado ganito. Sabi niya ganun. As is where is. As is where is, pagka yun ang usapan, may diferensya yung sasakyan. Meron Kaya nga, kung may diferensya yan, may nakita nga, wala, labas na siya ron. Oo. Basta nagbayaran kayo, Oo. as is where is. Kung talagang gusto mo, bahala ka. Bahala ka. Oo, kung ayaw mo, suplado. Parang ganun, suplado. Parang suplado dati. Oo. Pero yun ang talagang gusto ng buyer. Na siguro ayaw niya ng gastusan yung sasakyan, ayaw niya ng bebenta niya ng mura, as is where is. Ikaw, sa point of view mo, ikaw sabi mo nga kanina, mekaniko ka. Hindi, ang bumibili ng ganong sitwasyon, yung mga marurunong mag-DIY, yung mga matsatsagang mag-repair. Pero kung ikaw wala namang alam mo lang magmaneho, huwag kang bumili doon. Nang ganon. Oo. Halimbawa, ikaw, sige, mekaniko ka, bibili ka ba ng ganon? Conforme pa rin, hindi naman basta-basta. Ano yung conforme? I-estimating ko yun, kung magkano magagastos ko rito, magkano. Baka naman mas mahal pa doon sa bibili na lang ako ng... Halimbawa, Tumatakbo ng maayos. Honda, Big Body, Toyota Big Body, 94 model. Kalawang, may mga banggana, may mga problema na. Pero maganda pa makina. Ang presyo 100, as is where is. Big Body, 94, Corolla. Parang hindi na kami magkakasundo. 100. Kasi po mga kapatid, lahat ng sasakyan, may mga value yan, may mga presyo yan. Kung kayo po bibili ng sasakyan, tignan nyo diyan sa buy and sell, nasa online, kung magkano talaga yung mga presyo pa nila. Oo, Diba? muna kayo, mag-review muna Review muna kayo. Nasa buy and sell yan, nasa online yan, o kaya nasa Google yan, magkano ang presyo ng ganong model. Oo, ganung sitwasyon. Karamihan ngayon, yung mga nagbebenta dyan, naku, ang patong niyan, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Kaya pagka, halimbawa, may nakita kayong Big Body, 100,000, bawaran mo ng 50, bibigay yan. Di ba? May conforme rin. Meron talagang totoong makinis, maayos, inalagaan. Oo. Pwede mo sigurong bayaran ng mataas. Pero kung yung mga as is where is, Hindi, pero tanong ko sa'yo. takot yun. Oo nga, pero tanong ko sa'yo, 100,000 binenta. Pero ang talagang presyuhan niya lang mga 50 o kaya 75. 70, gano'n. Oo.
Pero ang sinasabi naman kasi nung iba, ito 100,000, sasakyan mo na lang. Oo. Ilalaban niya. Naka- Gagamitin mo na lang. Oo, nakarehistro, Oo, lahat. maayos Kompleto makina, na. maayos gulong, lahat. Wala yung sinasabi nating mga usok-usok. Kung sa ano, Maayos properly talaga. maintained. Maayos talaga, sasakyan mo na lang. Samantalang 50 mil, Ang dami mong gagawin. para kang bumili ng problema. Doon na Oo. ako sa mataas ang presyo. Doon ka na sa 100. Kasi hindi ka nagagastos eh. Kaya lang, gustong-gusto mo eh. Oo. Nasa Oo. sa'yo na rin yun. Nasa iyo Desisyon na rin yun. Oo. Oo. Kaya nga po, kung halimbawa, talagang bibili kayo ng ganon, tignan nyo sa bayan sale ang presyo, kausapin nyo. Si Chip daw, payag daw siya, pusama nyo. Di ba, pwede daw. Hindi kasi yung kagaya ng binili kong small engine, small body. Small body, Sa marami nagbebenta nun, ng 40, Mm. 30. Mm. Pero siyempre, meron kang ipapalatero, meron Mm. kang papipinturahan. Mm. So, nagtanong ako sa pintor, Mm. yung pintor natin. Ang sabi sa akin, kaibigan pa yun, Mm. 35. Sa pintor. 35,000, pipinturahan niya lahat doon. Labor materials yun? Oo. Oo. Ngayon, kung may konting diferensya yung latero, gagawin ko na ng libre. Sa akin yun. Kasi Ayun, oo. tawa natin yun. So, kung binili ko ng 40 yun, plus yung 35, 35, napapamahal na ako. 75 na yun. Oo, Hindi mo napapamahal nababayaran na ako. sarili mo. No, wala pa akong rehistro, Oo. wala pa akong gulong, wala Oo. pa akong kung ano-ano. Oo. Bili na lang ako ng tigil 100, wala, sasakyan ko na lang. Sasakyan mo na lang. At ang kailangan mo na lang doon, yung talagang marunong tumingin. Oo, wag lang Oo. magkakalokohan Yung talaga. hindi ka magogoyo. Hindi ka magugoyo. Yun, goyo ang tawag doon. O, sige, iwan natin yon. So pag ganun, karagdagan lang to doon sa tanong po nitong si yung ating subscriber Yung na si Armando Junior Del Valle 4291. O yun po yung tanong niya. Basta ingat Oo. lang, baka mapamahal ka pa. O yung sa as is where is dapat ingat talaga diyan. Ah, Meron talagang problema yon, yung as is where is. Oo, Sigurado meron yun. Oo. Ito po, kapatid, ganyan din ang wigo ko. Sirain ang pangilalim. Bakit sirain yung mga maliliit? Ang mga sasakyan. Bakit daw sirain mga pangilalim? Bakit ba? Hindi kasi maliit nga eh. Oh, So mga pyesa nun, maliliit din. binaliit din. Hindi naman pwedeng lagyan ko yung malalaking pyesa yan Oo. para doon sa maliit na sasakyan. Ay parang yung wigong ginawa natin doon, nalubak lang, nabaak yung knuckle. May lamat na yon, tapos siyempre, Hmm. kung gusto mo ng matibay, bumili kang malaking sasakyan. Mas malaki. Ibang malaki diferensya, Oo, malaki oo. matibay yon. Tulad kahapon lang di ba? Galing kami ng Cubao. Hmm. Galing ako doon sa Timog. Tapos dumaan ako diyan sa Aurora. Mula doon sa Timog hanggang Aurora, hanggang Marcos Highway, hanggang makarating ako diyan sa bahay ko sa Cainta. Puro rough road dinaanan ko eh. Kaya nga, ngayon, kung maliit yung sasakyan mo, siyempre, magdadahan-dahan ka dyan. Oo. Ngayon, kung ilalabang mo ng medyo sabayan yan doon sa mga malalaking sasakyan, talagang mauuna ka masira. Mauna ka masira. Kaya ito mga kapatid, yung mga maliliit na sasakyan, maliliit din pyesa niyan. Kaya kung bibili kayo ng maliit na sasakyan, dapat talaga dyan, sobrang ingat ka. Hanggat maaari, Mag-ingatan mo. iiwasan mo talaga yung mga lubak-lubak na yan. Tsaka yung mga lata niyan, maninipis din. Maninipis Kasi nga, din. maliit yung makina. Ano bang idea? Ba't pinaliit? Nagtitipid kami sa gasolina. Pinaliit ang makina, pinaliit ang pinagaan ng kaha. Di ba? Ang mga pyesa, hanggat pinaliit. napapagaang nila, pagagaangin para tumpid sa gas. Paano ko ngayon? Sige, after 6 months, sira ang ball joint, sira tie rod, tapos yung mga suspension arm mo, medyo nabebengkong na rin. Ano? Kung ang sanay kayong driving habit mo, sanay kang gumamit ng malalaking sasakyan, tapos gumamit ka ng maliit, talaga masisira mo yung maliit. Chip ako yung sasakyan ko, yung ginagamit ko dyan, palibasa, European yun. Mula nung ginamit ko, nag-shop tayo, ang pinalitan ko lang dito, rack end. Samantalang yung mga regular natin na customer, yung mga maliliit na sasakyan, maliliit na sasakyan. maya sira. Ngayon, saan ka makakamura? Sa maliit na sasakyan, nakatipid ka ng gasolina, ang laki naman ng maintenance mo. O doon sa mga ganito, katulad nitong nasa taas na to, na malaking sasakyan, kasi 2.5 diesel to, tapos 1.1 lang yung ano mo, yung maliit na kotse mo, 1,000. 1,000 nga lang eh. Oh, Yung 1,000. iba, 800 lang eh.
Yung problema, ang mamahal din ng pyesa nitong mga maliliit na sasakyan. Oo, mabigat din maintenance. Oo, niya. parehas lang kayo may ball joint, parehas lang kayo may tie rod. Di ba? Parang hindi ka rin makakatipid. Kaya kung gusto mo makatipid, ingatan mo ng maigi. Pag-ingatan mo Sobrang na lang. ingat Oo, talaga. ingatan mo na lang. Oo. So, yun. Itong Exalta ko, ito, tanong ni user, kaso walang nakalagay na pangalan. No? Tanong ko lang po, paano yung Exalta ko 2003? Nagkakatubig ang ATF, pero bago naman ang radiator ko. Kasi nga yung radiator, nandoon yung oil cooler. Bago na raw. O nagkakatubig pa rin daw yung kanyang transmission, yung ATF. Wala nang panggagalingan ng tubig eh. Bago na. O, baka may dati ng langis yun, di niya naaalis. Siguro yan. Nasiraan nga. Oo. Napunduhan yun. Yung torque converter. Ang torque converter. O ilan bang litro laman ng torque converter? Exalta, malaki-laki rin torque converter niya. Ang No? torque converter kasi natatrap na langis doon, mga 2 hanggang 3 3 litro. litro. Hmm. Trap yun, hindi mo yung ma-change oil, hindi mo yung Hmm. maaalis. Maalis mo lang yung pag nag-dialysis ka. Pag-dialysis ka, Hmm. para habang maandar, nagtutulakan yung bagong langis, saka yung Hmm. lumang langis. Pero kung dinrain mo lang yung nasa oil pan mo, Wala, maraming maiiwan. naiiwan pa rin yun. Oo, maiiwan, hindi So, mo maalis. Paglagay mo ng bagong oil at pinaandar mo ulit, magmi-mix lang yun. Nagsama lang sila. Nandun pa rin yung tubig doon. Nagsama lang yung marumit malinis. Nandun pa rin yung Ovaltine. Andun pa rin yung Ovaltine. Ovaltine, yun ba yung Chocolate. yung lasang Milo, no? Oo. Yung Ovaltine, lasang Milo. Nandun Andun pa rin yun. yun. Pag habang tumatagal, nagiging kopi ko. Oo, kape na. Anong pwedeng gawin? Ayan. Sabi mo, yung may-ari ng Exalta, anong pwedeng gawin? Ano niya, pa-dialysis niya. Dialysis, oo. Overhaul mo yung transmission. Or mo. ibaba mo yung transmission. Para manual na malinis talaga. Oo, para talagang yung torque converter, lalagyan natin bubugahan ng malakas na hangin. Bubugahan ng hangin yan. Oo, habang bubugahan iniikot-ikot. Tapos tapon ulit, lalagyan namin ng panlinis yan, tapon ulit. Pero hindi tubig hindi pwedeng lagyan ng tubig, puro panlinis. Oo, tapos tapon ulit hanggang sa bubugahan mawala lahat yung tubig na yon. Okay, yun ang sagot namin diyan. Ito next. Regarding sa test drive, nasa display. Ito, Chief, yung mga naka-display na sasakyan, ayaw ipa-test drive. Tanong ito ni Rocknin, 8477. Rocknin. So, ayaw daw ipa-test drive, yun daw mga naka-display na sa buy and sell kasi daw, lalaki daw yung milyahe, yung kilometrahe. Kasi pag lumaki yung kilometrahe, parang bumababa yung value. Value. Oo. Pero kung ano ka naman, yung talaga ka nagbebenta na maayos naman, konti lang naman tataas nun. Yung pinakamalaki na sa road test siguro, malayo na yung 5 to 10 kilometers. Malaki na yun. Ramdam mo na kung ano mga sira nun eh. Kasi kung iikot ka lang naman dito sa At saka Antipolo, kung totoong buyer ka naman, di pwede mo naman pa-road test yun. Oo. Pero lang kung yung mga nagkukunwa-kunwa rin buyer, talaga, Ayun, hindi ko oo. pa-road test yun. so siguro ang magandang doon, halimbawa ako yung buyer, ikaw yung may-ari. Sabi ko, sir, nakita ko na lahat, okay naman. Yung sinasabi ni Autorans na mga usok, wala ka yan. Okay naman yung loob, interior, maganda. Yung mga goma mo naman, okay lang, di ba? Ngayon, sir, ang gusto ko na lang malaman, maganda ba shifting yan? Yung Oo. shifting ng cambio, Oo, yung di ba? lagu-lagu to. Kung Oo. di makikita yun. Di ba, ito yun eh. Baka mamaya, sir, low power yan. Tulad ng mga ginagawa namin dito. Dami, mga Starix dito, puro Tapos, mga low power. siniplado ka, hindi pwede. Maayos yung kotse ko. Oo. Take it or leave it. O di mag-leave ka na. Live ka na. Pagka talagang ayaw, yun lang naman eh. Hindi ka nga uubos ng 1 kilometro sa ganun eh. Leave Ano ka na. O kung doon sa... Ang dami nagtitinda. Ang dami nagtitinda. Pagka ganun, live ka na po. Kasi ang kailangan mo malaman doon, yung power, yung braking system, yung shifting ng Shifting ng cambio. transmission. Importante yung shifting. Yun ang Oo, pinakamalaking importante yun. gastos. Napakalaking gastos. Lalo na kung mga US made yan. Ako, pag US brand, Naku. at hindi nyo na-testing, sakit ng ulo yan. Torque converter nga lang, yung pinalitan naming Ford dito eh. Yung mga Ford, Oo. mga Chevrolet, yung mga kung ano. Napakamamahal ng pyesa po niyan. So yun po yung walang test drive, alam niyo na po. Ganun po ang mangyayari sa inyo. So ang next po Leonil Arguiles. Ayan. Leonilo Arguiles. Magkano daw ang calibration natin pati sa injector, panlinis ng injection pump? O injector na lang calibration. Magkano bang natin doon? Hindi ko Oo. ano. Ito mga kapatid merong nagka-calibrate diyan.
ang singil ng calibration, palibasa electronic eh. Ipaprocess kung ano-ano. Basta electronic, mas Oh, mahal yung electronic, kaysa oh. sa manual. Ang singil niya is nasa 8,000 isa. Oo. Tapos may testing pa na 2,000 pesos na yung, hindi, nasa 4,000 pesos yung fee. Pagka pinagawa mo, wave na yung 4,000 pesos, tapos 8,000 pesos isa. Oo. Pupunta lang tayo doon pag hindi na namin kaya. Oo. Pumunta lang kayo doon pag hindi na namin kaya. Kasi po, dito sa amin talaga, yung mga electronic na yan, 600 each lang po yan. Ang Oo. aming cleaning at testing, 600 lang. Oo. Nagkakaroon lang kami ng added na singil kasi kinakalas pa namin doon sa makina. Oo, ayun. Oo. Additional charge yun. Additional charge kasi ang dami mong tatanggalin, lalo na yung mga Toyota, D40, Ano ba yung pati cover. mahirap alisin yung mga Montero? Montero, Toyota. Alisin mo lahat yung Oo. manifold, alisin mo ang dami mong alisin. Starex, Starek, nakikipag-away. bago mo alisin yung nozzle. Kasi magka-charge yung talaga injectors. Lalo na yung mga Nissan, mga D40, mga Navara, aalisin mo pa lahat. Bago mo makuha bago mo yung makuha. injector. Ngayon, mga kapatid, pwedeng sabihin nyo na, hindi, madali lang naman yan, kayang-kaya ng katawan nyo yan eh. Oo, kayang-kaya ng katawan namin. Pero ang mahirap po doon, yung habang kinakalas mo, iniingatan mo yun eh. May nasira ka. Oo, iniingatan mo yun. Siyempre, di naman namin pwedeng sabihin, pag nasira, bayaran mo ha. So ngayon, hindi siya ordinaryong trabaho. Kaya namin, pero hindi siya ordinaryong trabaho. So ganun po mga kapatid, kaya po kami nagkakaroon ng added cost dahil doon sa pagkakalas. Ngayon, kung nakalas nyo na, dinala nyo sa amin, 600 lang isa nun. Kayo magkalas. Kayo rin Idol, ano po ang problema ng turbo? Sumusukan ng oil papunta sa intake. Turbo daw, sumusukan ng oil. Wala na yun. Yung shafting nun, may kalug na. Oh. Yung, kasi merong may bomba ng langis, mapasok sa turbo. Yun yung maglulubricate. Ngayon, yung lubrication mo, pumapasok na sa vacuum. Binabacuum ng turbo, ibinubuga sa manifold. Tanong ko ito, yung langis ang galing, Makina mismo. tapos babalik sa crankcase. Babalik sa O kasi inlet outlet yun sa turbo, di ba? O. Lang May siya. pressure ba yun? Yung galing sa makina? Meron din. May pressure no? Kaya kung sira na yung shafting ng turbo mo, Ay, lulusot yun doon. lulusot yun, sisingaw Ang yun. pupuntahan naman doon sa ibabaw rin ng makina. Sa Ng makina. intake manifold. Dalawang bagay din yun. Pwedeng lumusot din doon sa tambucho, parang yung patrol na ginawa namin. Ay, kung dito sa kabila, Doon pero sa kabila, doon sa turbine. Kalimitan kung saan humihigop, tsaka kung saan bumabato. Kasi hinihigop niya yun eh. No? Humihigop yan, kasi ibabato niya yun eh. Ibabato niya doon sa So intake yun, manifold. sira na yung shafting nun. Merong naggagawa niyan, cheap. Meron daw silang repair kit ng turbo. Ako, ayoko. Bakit? Wala namang yung repair kit mo. Kukunin mo rin doon sa lumang turbo. Lumang turbo. Ngayon, kung meron namang mabibiling repair kit, Meron China. Galing China. Dami, China. Di magkano naman sisingilin sa'yo? Junior, talo ka paabot rin. nga Junior, yan. Paabot mo nga yan, yung turbo na yan. Bumili ka na lang ng turbo. Yan, yung turbo, yan. Surplus. Ito. Ito, Thailand to. Bago to ha. Ito, bago, Thailand. Ngayon, halimbawa, assume natin, ito yung China, kinakalas-kalas nila yan, at kung nasiraan ka ng turbo sa 4JJ1 mo, ililipat nila yung laman loob dun. Sa turbo mo. Kasi ito, mura lang naman to 13,000, 14,000, 15,000. Pero pag nagpagawa ka ng turbo sa kanila, Maabot din 25,000. Pagka ni-repair nila. Ngayon, nagre-repair. Dito sa amin, bawal. Bawal sa amin kasi wag mo na i-repair kasi sasakit ulo mo. Sasakit din ulo namin sa back job Headache. Ang hirap magtanggal ng turbo, tapos back job. Di ba? Headache. Ngayon, yun ang sagot natin kay Manuelito Prias. Sir Manuelito Prias, yun po yung sagot namin sa iyo. Ngayon, Nilo Santos. Ito, maganda po ito pakinggan nyo. Sir Ran, bakit po madali ang mag-carbon yung muffler ko L300 4D56 po yung engine? Ano po kaya ang problema? Maingay pa.
Maingay pa, mausok pa. Mausok pa. Paborito ng asbu. O bakit ba? Ano bang meron diyan? Bakit yung 4D56 na yan eh? Hindi kasi yung 45.6 medyo old model na yung makina niya eh. Isa, iba yung kanyang combustion chamber. Combustion chamber. Iba yun. Oo. Hindi mo pwede kumpara dito sa mga modelo ngayon na direct injection kung tawagin. Direct injection na hindi pa CRDI crosswind. Crosswind yan, direct injection yan eh. Direct injection, ang combustion chamber niya nasa ibabaw na mismo ng Piston. Yung binutan, lagyan nila ng kanal yung piston. Yung piston nilagyan nila ng kanal, yun yung mismong pinaka-combustion Doon chamber. na, Tapos, kaya hindi maalis kahit halos hindi lang ho yan ang problema nyo. Hindi. Marami yung may problema niya. paano naging direct injection yun? Kasi yun nga, diretso na yung nozzle, diretso na sa piston. Yung injector, diretso na doon sa piston. Diretso na, up and down, ganon. Yung sa L300, 45.6, meron siyang sariling kwarto doon sa ibabaw ng cylinder head. Doon sa head. May, sa may head. uka yun, di ba? May ukang ganon yun. Doon siya sa loob. Doon bumubuga yung nozzle, doon din nag-aano yung heater plug. Okay. Kaya ngayon, mas maraming natatrap pa na diesel doon na hindi kaagad Na hindi agad nasusunog. nasusunog. Kaya nagiging Nagkakaroon ng rich. fuel knock. Nakakaroon ng knock. Kaya nga in-improve na nila yon, yung ginawa na nilang direct injection. So, ibig sabihin, itong mga 45.6 ng Montero, yung mga CRDI, improve Modelo na na yun. yun. Improve na yun. Improve na yun. Wala nang ingay yun. Wala na nga yun nga cylinder head ng ng CRDI na Montero, yung 45.6, wala nang pantay na yung cylinder head, di ba? Pantay Saka yung na. piston nila may butas sa ilalim. Yung piston ng 45.6. Yun yun, kaya mausok, talagang na sumusobra sa diesel, kinukulang sa hangin, kaya mas lamang pa rin itong mga crosswind na di-turbo. Umuusok lang naman ang crosswind mula nung nilagyan na EGR. Mula nung nilagyan na EGR yan, umusok ng todo. Meron din mga ibang 45.6 na walang usok, maganda andar. Pero dinadaya na lang nila sa injection pump at sa nozzle. Nozzle, sinasakal. Hindi ka naman masyahan sa takbo. Ayan yan. Sir Nilo Santos, yun po yung sagot namin ni Chief sa inyo. Ito naman ay naranasan ko na po yan. Mas malaki pa ginastos ko sa pagpapagawa. Ito, nakabili ng Mas malaki pa raw yung ginastos niya sa pagpapagawa. Si Felix Sardan. Nakabiling second hand. Nakabili ng second hand. Mas malaki pa raw yung ginastos niya sa pagpapagawa kaysa doon sa presyo. Hindi kasi nung talaga nabili niya. minsan gusto mo magkakotse, kulang ang budget mo, bibili ka muna ng ganyan, tapos unti-unti ang unti-unti ko na lang pagagandahin basta meron ako. Parang project car. Project car, kaya lang napapamahal lalo. Mahal yun. Ito naman, itong isang to, si Marwan Basa, 6783. Every bago daw siya magparehistro, doon lang siya nagche-change oil. So, ibig sabihin sa isang taon, isang beses lang. At ang tinatakbo lang naman daw kasi niya, hindi daw masyadong nagagamit. 5,000 kilometers lang sa loob ng isang taon. Ano yun? Huwag ka nang bumasi sa kilometer reading. Sa calendar ka na lang. Sa calendar na lang. Oo. So kung 6 months, every 6 months ka, magche-change oil. Maganda na yun. 6 months. Kasi hindi mo naman ginagamit. Tayo, bakit ba hindi natin nire-recommend na 1 year ka mag-change, isang beses ka lang mag-change oil? Kasi, kunwari, hindi mo ginamit. Yung langis mo, natutulog doon sa kanto-kanto, sa tabi-tabi. Natutulog lang yung langis mo, tumitigas. Anong tawag doon? Minsan nagiging parang alkitran din yan. Alkitran minsan yun. Nandun yun. Saka nakukulta din Para maalis mo yun, maaga pa lang. Palitan mo na. Palitan mo na. Pero yung patitigasin mo siya ron, hindi mo na maaalis. Kasi mga kapatid, yung langis mo, habang ginagamit mo yan, nahaluan din ng kung gasolina o diesel yan. Nahaluan yan. Pag hindi mo ginamit, titigas at titigas yan. So, kung change oil mo na lang agad. Kung nanggaling sa crude oil, di ba, yung crude oil, naging diesel, naging kerosene, naging gasoline, or kung ano-ano pa. Sabi nga, kung ikaw ay galing sa alabok, babalik ka rin sa alabok. Nanggaling sa crude oil, babalik din sa... malalapot din yung pagdating ng panahon. Hindi mo chinecheck. Kasi mababarahan yung mga maliliit na butas. Yung mga sa oil galleries. Mga oil gallery mo. So, hindi advisable yun na marami na kami naging case na ganyan. Pati nga yung pump nasira
Oh, Oo. yung moisture niya, Oo. nagtubig, nag-stuck dun sa Oo. spring, yung valve ng power pump. Oh, yung mga valve, Nasira yung spring. yung mga valve seal, di ba? Yung Ayun, may valve mga- stem seal, yun nakakasira yun kasi biro mo, bihira mong gamitin. Eh di siyempre, walang langis sa ibabaw. Oo. Tapos papaandarin mo bago umakyat yung langis, eh nagasgas na yung ano mo, Nagasgas na. yung valve seal mo. So hindi po advisable yun. Ngayon, palit ka lang ng palit ng langis hangga't maaari. No. Every 4 months kung kaya, kung mura lang naman langis eh. Sabi mo No. kasi dito, semi-synthetic ka lang eh. Di ba? Oo. Oh, every 6,000 kilometers, kaso isang taon niya na raw yun. Eh, wag mo nang paabutin sa 1 taon. Oo, mo nang paabutin. 6 months, yan. Every 6 months. Okay na siguro. Magandang deal na yun. Pwede na yun. Magandang deal na yun. Boss Marwan na Basa. Ha? Magandang deal na yun. Okay, meron lang akong katanungan. Okay lang ba na mabilis? Ito, tumaas ang kilay ni Chip kanina eh. Kasi bago naman kami nag-impromptu dito, Ano ba yan? tinanong ko muna sa kanya eh. Si Rosendo Tadeo, 8642. Ito, meron lang akong katanungan, okay lang po ba na mabilis ang takbo ko tapos malapit na ako sa stoplight? Neutral lang ako. Tapos dahan-dahan magpreno, okay lang ba yun, sir? Ay, tayo. Hindi, Mabilis daw takbo niya. hindi yun dahan-dahan. Kasi mabilis ang takbo mo, malapit ka na bago ka ng preno. Pinagpwersa mo yung brake drum mo, yung mga lineman mo. Okay, maganda preno mo, malakas. Paano kung sumablay? Ang katapat niyang buhay eh. buhay ng tao, sasakyan na mababangga mo. Hindi laging malakas yung preno. Hindi, wag mong asahan na laging malakas. Saka yung impact nun, di ba, Chip? Yung impact nun napakalakas eh. Malakas yun. Ano yun. Kasi malapit ka na bago ka nagpreno, antulin mo pa. Kaya nga mga kapatid. Mag-ingat ka na lang. Oo. Saka yung bigat ng sasakyan mo, dala-dala yun nung ano eh. Kaya dapat engine brake talaga. Lagay mo ng may masisira sa sasakyan o walang masisira sa sasakyan, pero mali. Mali po yun. Sa ibang states sa US, bawal yun. Lalo na yung pababa. Naka-neutral ka. Kahit sabihin mo mabagal lang ang takbo mo, bawal yun. Hinuhuli yun. Dito sa Pilipinas, alam ko, meron din yan. Kaya lang, hindi natin nakikita. Ngayon, mga kapatid, ito, tandaan nyo yung mga pagka New Year, mga nagpapaputok ng baril, pag ganon. Di ba? Yung pag ganon, pagdating sa taas nun, mahina na yon. Pero pagbaba nun, butas bati bubong mo. pareho pa rin ang lakas nun. Ganon din yun. Di ba? Ganon din yun. Kaya napakadelikado po nun. Napakalakas po ng impact nun. Okay, Mr. Rosendo Tadeo, ayan ang sabi ni Chip. Ngayon, ito, si Bugan's Corner, ayan. Boss, pwede ba lagyan ng turbo yung turbo 2005? Anong papalitan? Magkano? Pwede daw ba lagyan ng turbo yung mga hindi ng turbo? Pwede namang lagyan ng turbo yung non-turbo. Hmm. Meron lang medyo ibang problema doon na maaaring madaling masira. Kasi iba ang pyesa ng turbo, kaysa sa non-turbo. Okay, oo. Kaya Ano yung mga pyesa na yon? Mula sa liner, piston, Liner, hanggang piston ring, piston binago yan eh. Okay. Pero siguro kung magiging maingat ka, hindi mo naman, kasi malakas mag-init pag may turbo. Na-compress yun eh. Compress air. Habang talagang kino-compress mo, nag-iinit umiinit talaga yun. yung makina mo. Kaya nga nilagyan ng intercooler. Kaya kung nakaturbo ka, wala ka intercooler. Naku po. Oo, Misfire. malakas talaga. Kaya nagmi-misfire. Pwede naman. Basta tandaan nyo mga kapatid, unang nabuo ang sasakyan, walang turbo. Oo. So ngayon, lahat ng mga sasakyan, kung mapapanood nyo yung sa YouTube yan, yung mga nagbubuo ng mga hot rods na nilalagyan nila ng mga turbo, minsan 2 turbo pa, pwede po talaga. Pero lahat yung computed. No? Kino-compute mo yun. Ilalaban lang naman ng karera yun. Yung mga sasakyan tulad nitong crosswind, merong may turbo, merong non-turbo. Para hindi ka mahirapan, bilhin mo yung manifold, exhaust manifold ni may turbo. So ngayon, lahat gayahin mo yung nandoon sa may nakaturbo. No, kung hindi mo naman yun, bolt on lang. Wala ka i-convert, kabit ka lang ng kabit. Saka isa pa mga kapatid, ito, yung mga crosswind na to, palibasa 20 PSI lang yan, pati yung mga Pajero na naka 4D56 na Japanese na nakaturbo, sa totoo lang, hindi niya kayang sirain ng makina mo kahit nasabihin mo pang hindi mo palitan yung laman loob. Hindi niya kayang sirain kasi 20 PSI lang. Kaya lang nilagay yung turbo na yon, dagdag hangin para hindi ka umusok. Oo. Kasi kinukulang kasi yung hangin yung mga naturally aspirated eh. Pag nakaturbo ka, dagdag hangin lang yun. Para maganda yung mixture. Masunog ng maayos. Na maayos, oo.
ito yung pinaka-last namin, no? Mga kapatid, sobrang traffic talaga. Oo. At yung mga vlogs namin ni Chip, tulad nun, yung naka-traffic ka, automatic transmission, di ba? Ang tagal, nasa neutral, at siyempre, ikot din ng ikot lahat yung mga clutches nun. Di ba? Kaso, hindi mo naman pwedeng apakan na nakadrive, mapapagod ka rin. Yeah. Kaya kung talagang sobrang tagal ng traffic, at talagang hindi na maabante, patayin mo na lang makina, mainit lang. Di ba? Wala ka aircon. Ito ngayon yung tanong nitong si James Madlang Tuta. Ay, sorry po. Ito talaga yung si James Madlang Tuta 3156. Ito tanong niya. I read somewhere online that according to Ford, 1 hour of idle time equates to 33 miles worth of mileage or wear and tear. Yun daw isang oras na idle mo, no, na nakahinto ka, naka-idle ka, ang katapat daw noon ay 33 miles, around 50 plus kilometers na wear and tear nung makina mo. Pwede rin yun. Kasi mas mainit ka nga yung makina mo kasi hindi mo walang kulang ng hangin eh. Mas mataas tapos mas malakas ka sa gasolina. Mas malakas kasi buga ng buga, idle, ang galaw ng piston mo, ganun. Full compression yun eh. Yung nag-half compression yun. Kasi nga, mabagal ang ipon. Mabagal. Samantalang yung half compression, ganun-ganun lang, di ba? O yung pagka matuling ka, Oo. ang nakukuha ng compression ng makina mo, half lang. Half lang. Syempre, Chip, kung isang oras kang nakaganon, o lalo na yung tinutulugan yung sasakyan, minsan isang oras, dalawang oras. Makasira ng makina. Ang sabi dito, ayon daw sa Ford, 33 miles per 1 hour. Di kung 3 oras ka natulog sa sasakyan mo, di ilan na yun? Almost 100 miles. Para ka kumuha ng yun ang wear and tear ng Pampanga. So, ganun din po yung sa traffic. Bilangin mo yung oras na naka-traffic ka, di ba? Tapos yung automatic transmission mo, di ikot din ng ikot yun. So, nandun yung wear and tear. Kaya po, hindi kami nagtataka ngayon ni Chip. Itong nasa likod namin, overhaul ang transmission. Yung front cheer na yun, overhaul ang transmission. Ito, na-overhaul na rin namin transmission ito. So, sabi nga dito, nitong nag-comment sa atin na si Mr. James Madlang Tuta, nabasa raw niya to sa Ford, dito mo ngayon ibabase na kapag talagang matindi yung traffic at umaandar ang makina mo, napapadali yung wear and tear, yung pagkasira ng hindi lang makina at transmission. Yun. Pati aircon, yung compressor mo. Lahat yan, napepersa. Lahat ng umiikot, lahat ng rotating mechanical parts, napepersa yun. Kasi nandun ka lang. Di ba? Sa halip na gagamitin mo ng 10 taon, bumababa yung buhay niya. Tama naman yung Ford. Tama yung point, di ba? Kinuwenta nila yan, yung RPM na ginagamit mo sa per minute. Kaya RPM na ginagamit mo pag tumatakbo ka. Yun. Meron kaming isang example dyan, bago namin isara ni Chip to. Itatanong ko kay Chip ito, impromptu nga kami. Biglaan na tanong, Chip, yung mga bus na biyaheng probinsya, kapag yan ay hihinto, halimbawa biyaheng Ilocos, hihinto dyan sa Tarlac, kakain yung mga pasahero, pinapatay ba niya ang makina niya o nakabukas ang makina dahil mainit? Nakabukas ang makina noon, hindi pinapatay. Pati aircon nakabukas. Nakabukas ang makina? Paano kung meron siyang sariling makina sa likod ng bus? Meron talaga. Meron talaga. Hindi kasi mga kapatid, ito, yung mga biyaheng probinsya na yan, pinapatay nila talaga yung main na engine. Main engine. Pero yung sariling makina ng aircon, may sarili siya. minsan nga sinilip ko yun eh. Ang makina, C240. C240. May sarili siyang makina para sa aircon. Kasi siyempre, alam nga naman na merong hindi bababa para kumain, papatayan mo ba ng aircon yun? Hindi pwede. Hindi pwede. Aircon lahat yun. Kaya alam nyo, yung mga bus na yan, pag traffic, nagpapatay ng makina yan. Minsan, saka pa lang nila i-start kasi yung aircon nila tuloy-tuloy ang andar nun kasi may sariling makina. Kaya alam nila yun. So yan mga kapatid, itong napakahaba, 42. Wag nyo sanang kainipan to kasi dire-diretso naman yung mga tanungan namin. At kung tanungan at sagutan, at kung may mga tanong pa po kayo, i-message nyo lang po kami. Uulit-ulitin po namin gawin to para ma-explain po sa inyo. Chip, babay na tayo, mahaba na eh. Sige, babay na. Na-miss nyo to, ano? Naubos na yung kape ko. Naubos na yung kape ko. Kaping barako to. Kaya babatiin lang namin yung mga kaibigan natin, Menard Casabal, yung barakong kape.
taga Batangas. Ubus na, padalan mo naman kami. Okay. O yun mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At kami po ay 86,000 subscribers na. Malamang mamayang gadaling araw ay 87,000 subscribers na po tayo. Okay. O mga kapatid, bye-bye po! Bye-bye.